Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos at sa aking 35 taon ng karanasan bilang isang doktor, marami na po akong natulungang mga senior na harapin ang kanilang mga hamon sa kalusugan. Ngayong araw, susuriin natin ang paksang. Paano kumain ng mura, ngunit masustansya para makontrol ang blood sugar at kolesterol. Mga tita, tito, at mga minamahal kong senior, napansin niyo po ba? May mga araw na tinitipid natin ang ating pagkain para makabawas sa gastos, pero pagkatapos kumain, bigla pa ring tumataas ang ating blood sugar at mataas pa rin ang ating kolesterol. Ang pakiramdam natin ay laging pagod, inaantok, at parang ang bibigat ng ating mga kamay at paa. At dito po madalas nawawalan ng pag-asa ang marami sa atin. Iniisip natin na dahil mura ang pagkain, ligtas na tayo. Pero ang totoo po, hindi ang pagiging mura ang problema. Ang mali ay ang pagpili natin ng murang pagkain na hindi tama sa mekanismo ng katawan, mali ang dami, mali ang oras ng pagkain, at mali ang kombinasyon. Sasabihin ko po ng buong katapatan, kahit simpleng kanin at ulam lang, kung alam ninyo lang ilagay ang 3 tamang bagay sa inyong plato, sapat na gulay, tamang dami ng protina, at suportang carbohydrates, magiging mas banayad ang pagtaas ng inyong blood sugar, magkakaroon ng pagkakataong bumaba ang kolesterol, gagaan ang tiyan, at magiging mas mahimbing ang tulog. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 6 na murang pagkain. Pero hindi ito yung tipong dahil mura ay basta-basta na lang kakainin. Ipaliwanag ko ng malinaw kung ano ang benepisyo ng bawat isa, gaano karami ang tama, at paano ito isasama sa ibang pagkain para ang dapat sanang mabuti ay hindi maging masama. Pakiusap po, manatili kayo hanggang sa ika-6 na pagkain dahil halos lahat ng benepisyo ng unang 5 ay pinagsama-sama na dito. Perpekto ito para sa inyo na sabay na mataas ang blood sugar at kolesterol. Siguro po nagtatanong kayo ngayon, sa sobrang mura, epektibo ba talaga? Mamaya, ipapaliwanag ko ang siyentipikong mekanismo sa likod nito para pagkatapos ninyong mapakinggan, malalaman ninyo kung ano ang dapat baguhin. Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktor na may 35 taon ng karanasan sa pag-aalaga ng mga Pilipinong senior na may diabetes. Marami na po akong nakausap na mga senior na nag-aalala. Mahirap daw mag-diet pero takot naman sa komplikasyon kung kakain ng malaya. Pero wag po kayong mag-alala, hindi lahat ng mabuti ay kailangang maging mahal. Ang susi po ay nasa fiber, tamang protina, good fats, tamang oras ng pagkain, at paraan ng pagluto. Hinati ko ang video na ito sa 3 bahagi para madali ninyong masundan. 1. Bakit laging magkasama ang problema sa blood sugar at kolesterol? At bakit madalas mali ang ating solusyon? 2. Ang 6 na murang pagkain, bawat isa ay may sariling paliwanag, mekanismo, at madaling paraan ng pagkain. San? Ang huling buod, kasama ang 3 grupo ng pagkain na dapat iwasan at 2 senyales na dapat itigil agad ang ginagawa. Bago tayo magpatuloy, tulungan niyo po ako. Saan po kayo mas nahihirapan? Sa blood sugar o sa kolesterol? Paki-comment po sa ibaba para malaman ko at makagawa ako ng mas malalim na video tungkol diyan. At bago tayo dumako sa unang pagkain, sasabihin ko muna ang isang katotohanang madaling isantabi, pero napaka-importante. Iniisip ninyo na ang problema sa blood sugar ay tungkol lang sa asukal, pero ang mataas na kolesterol at lalo na ang fatty liver, ang nagsisilbing gatong na nagpapalala sa apoy ng mataas na blood sugar araw-araw. Ang mga simple carbohydrates tulad ng puting kanin at tinapay ay nagpapataas agad ng asukal sa dugo. Dahil dito, tataas din ang insulin at mas madaling mag-imbak ng taba ang katawan. Kapag mataas ang taba sa atay fatty liver, nagkakaroon ng insulin resistance ang katawan, kaya mas lalong humihirap pababain ang blood sugar. Kaya naman, ang 6 na pagkain ngayon ay pinili ko base sa 4 na mekanismo. 1. Nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. 2. Nagpapatagal ng busog para mabawasan ang cravings. 3. Mayaman sa good fats na lumalaban sa pamamaga, inflammation. 4. May saktong protina para mapanatili ang lakas ng kalamnan, muscles. Sinasabi ko po ito para makita ninyo na hindi kailangan magdusa sa pagkain. Kailangan lang tama ang mekanismo para gumaan ang pakiramdam ng katawan. Ngayon, dumako na tayo sa unang pagkain. Napakasimple nito, pero marami sa atin ang mali ang paraan ng pagkain kaya nasasayang lang. Ito ay ang tokwa. Tofu. Isipin ninyo po ang isang karaniwang tanghalian sa isang karinderya. Kung sa halip na pumili kayo ng matatabang ulam tulad ng longganisa o mga pritong pagkain at pinalitan nyo ito ng tokwa,
mag-iiba agad ang epekto sa inyong blood sugar. Ang tokwa ay mukhang simple at mura, pero ang halaga nito ay nasa saktong dami ng protina mula sa halaman, mababa sa bad fats, at napakadaling lutuin ng hindi maalat. Ang mga tulad ng longganisa, pritong baboy, at mga ginisa sa maraming mantika ay karaniwang may dalang dalawang problema. Una, pinapalala nito ang pamamaga sa loob ng katawan. At pangalawa, pinapahirapan nitong bumaba ang kolesterol at pinapalala ang fatty liver. At tandaan niyo po ang sinabi ko kanina, kapag malala ang fatty liver, nagiging insulin resistant ang katawan, kaya mas lalong hindi bumababa ang blood sugar. Kaya kung kayo po ay sabay na mataas ang blood sugar at kolesterol, ang pagpapalit ng tokwa sa matatabang ulam ay isang napakatalinong desisyon. Para po madali ninyong masundan, ito ang tamang paraan. Dami, sa bawat kainan, mga 120 hanggang 180 gramo ng tokwa, depende sa pangangailangan. Luto, mas mainam kung ito ay steamed, lightly braised, adobong puti, o isasama sa mga sabaw tulad ng sinigang o tinola. Iwasan. Huwag po ninyong gagawing crispy fried tokwa ang tokwa. Kapag pinirito ng lubog sa mantika, tumataas ang bad fats at nawawala ang benepisyo nito. Tamang kombinasyon. Ang pinakamagandang kombinasyon ay isang platong gulay, tulad ng kangkong o pechay, isang serving ng tokwa para sa protina, at kung kailangan ng carbohydrates, sapat na ang kalahati hanggang isang tasang kanin. Kapag sinunod nyo ang tatlong ito, ang pagkain nyo ay mura na, magaan pa sa pakiramdam, at mababawasan pa ang inyong pagkagutom o cravings sa hapon. Sino ang pinakamakikinabang sa tokwa? Mga senior na may mataas na kolesterol, fatty liver, o yung mga laging nagugutom sa gabi at naghahanap ng maalat o matamis. Ang pagkain ng tokwa sa tamang oras ay nakakatulong na mabawasan ang false hunger. Pero para sa inyong kaligtasan, may tatlong grupo na kailangang mag-ingat. 1. Mga may allergy sa soybeans. 2. Mga laging kinakabag o may malalang problema sa panunaw. San? Mga may sakit sa bato, kidney disease, at pinagbabawal ang kumain ng sobrang protina. Kailangan ninyong sundin ang payo ng inyong doktor sa dami ng tokwa. Sino po sa inyo ang mahilig kumain ng tokwa? Paki-comment po ng number 1 at sabihin nyo na rin kung paano nyo ito niluluto. Pero hindi sapat ang tokwa lang. Ang pangalawang pagkain ang magsisilbing preno para bumagal ang pagtaas ng blood sugar. Ito ay ang mga beans o butil, tulad ng black beans, red beans o munggo. Naitanong nyo na po ba kung bakit ang ilang tao, kapag kumakain ng beans, ay nababawasan ang kanilang pagnanasa sa matatamis at mas matagal silang busog? Ang sekreto po ay ito. Ang buong butil ng beans ay mayaman sa fiber at slow-absorbing carbohydrates, kaya ang blood sugar ay hindi biglang tumataas, di tulad kapag kumakain tayo ng puting tinapay, bihon o lugaw. Kapag dahan-dahan ang pagtaas ng asukal, hindi kailangang mag-apura ng katawan na mag-produce ng maraming insulin at kumakalma rin ang pakiramdam ng pagkagutom. Kung mas matagal kayong busog, mababawasan ang pagkain ninyo ng merienda at kapag nabawasan yan, doon magkakaroon ng pagkakataon na bumaba ang kolesterol. Ang pinakamura at pinakamadaling paraan, maglaga ng black beans, red beans o munggo hanggang lumambot. Mga kalahati hanggang isang maliit na tasa, 80,120 grams kada kainan ay sapat na. Pwede itong isabay sa tanghalian o kainin bilang maagang panghapong merienda. Kung iinumin nyo naman ang pinaglagaang sabaw, ituring nyo lang po itong suporta. Huwag na huwag lalagyan ng asukal at hindi ito pwedeng pamalit sa isang buong meal. At ito ang isang maling akala na kailangan kong itama. Ang beans ay hindi gamot sa diabetes. Ito ay isang suportang pagkain habang patuloy kayong umiinom ng gamot at regular na nagmo-monitor ng inyong blood sugar. Siguro nag-aalala kayo, hindi ba nakakakabag ang beans? Mamaya po, sa huling bahagi, ituturo ko ang paraan para maiwasan ito. Ngayon, sa pangatlong pagkain, sobrang mura pero ito ang bumbero para sa mataas na kolesterol. Ito ay ang maliliit na isda sa dagat tulad ng galunggong, tamban, tawilis o sardinas. Kung gusto ninyong bumaba ang inyong kolesterol, kailangan may good fat sa inyong pagkain. Hindi yung aalisin lahat ng mantika at taba tapos puro kanin na lang ang kakainin. Marami po sa atin ang kalahati lang ang ginagawang tama. Inaalis ang taba ng baboy, balat ng manok at mantika. Ang resulta, ang pagkain ay kanin na lang at kaunting gulay. Ano ang nangyayari? Mabilis tumaas ang blood sugar, mabilis ding magutom ulit, at maghahanap na naman ng merienda. Hindi pa nga bumababa ang kolesterol, tumaas na naman ang blood sugar.
Kaya ang ikatlong pagkain natin ay maliliit na isda tulad ng galunggong, tamban, tawilis o kahit delatang sardinas. Karaniwan itong mura, madaling bilhin, at mayaman sa protina at sa kailangan ninyo, ang beneficial fats o good fats. Tinatawag ko itong good fats para madaling tandaan. Ang good fats ay may dalawang trabaho. Una, pinapatagal nito ang pakiramdam ng pagkabusog. Pangalawa, tinutulungan nitong labanan ang pamamaga, inflammation sa katawan. At kapag nabawasan ang pamamaga, mas gumaganda ang kontrol sa blood sugar at kolesterol. Hindi ninyo kailangang intindihin ang mga komplikadong termino. Tandaan nyo lang po, huwag matakot sa good fats. Ang dapat katakutan ay ang bad fats galing sa deep frying at mga ulam na sobrang mamantika at maalat. Tamang dami, mga 100,150 gramo ng isda kada kainan ay sapat na. Luto, mas mainam ang steamed, pinasinga, paksiw o inihaw. Iwasan. Una, ang pagprito ng lubog sa mantika. Pangalawa, ang pagluto ng sobrang alat tulad ng tuyo o daing na sobrang maalat na nakakapagod sa bato at nakakataas ng blood pressure. Sino ang makikinabang dito? Mga senior na mataas ang kolesterol, mataas ang high blood o laging nakakaramdam ng pananakit ng kasukasuan at kabigatan ng katawan. Ang pagkain ng isda sa tamang paraan ay nakakaginhawa ng pakiramdam sa paglipas ng panahon. Isang babala lang po para sa kaligtasan. Ang mga may gout o mataas na uric acid ay pwede pa rin kumain ng isda, pero iwasan ang pagkain nito ng sunod-sunod na araw. Piliin ang sariwang isda sa tamang dami at sundin ang payo ng inyong doktor. Huwag po muna kayong aalis. Ang ika-4 na pagkain ang magpapabago sa isang ordinaryong pagkain para maging isang blood sugar-friendly meal. Ito ay ang mga luntiang dahong gulay green leafy vegetables. Maraming senior ang nagsasabi sa akin, "Doc, konti na lang po ang kanin ko pero mataas pa rin ang sugar ko." Karaniwan, ang dahilan ay kulang sa fiber ang kinain, kaya't ang kaunting kanin na iyon ay mabilis pa ring na-absorb ng katawan. Kapag kulang sa fiber, mabilis ang pagtaas ng asukal at magdudulot ito ng sunod-sunod na problema. Pagod at antok pagkatapos kumain at maya-maya lang ay gutom na ulit. Kaya pataas baba ang blood sugar at mahirap ding bumaba ang kolesterol. Ang pinakamura at pinakaepektibong solusyon ay ang mga gulay na napapanahon tulad ng pechay, kangkong o repolyo. Sa bawat kainan, sikapin ninyong makakain ng mga 2 hanggang 3 dakot ng lutong gulay 200,300 grams. At ito po ang sikreto para hindi maging kalaban ng gulay. Bawasan ng 30% ang alat sa pagluto kumpara sa dati. Limitahan ang paggamit ng maaalat na sausawan tulad ng patis at toyo. Mas maganda kung nilaga o steamed. Kung igigisa man, 1 hanggang 2 kutsaritang mantika lang ay sapat na. Huwag nating lokohin ang sarili natin na kumakain tayo ng gulay kung ito naman ay lumalangoy sa mantika at alat. Isipin po ninyo, mas marami ba kayong nakakaing gulay o mas marami kayong nakakaing sausawan? At ang ika-5 pagkain ay ang madalas nating nilalaktawan dahil sa sobrang mura. Ito ay ang itlog, egg. Isang nakakagulat na katotohanan po ito. Maraming senior ang takot sa itlog dahil sa sabi-sabing nakakataas ito ng kolesterol. Pero kung tama po ang dami, ang itlog ay isa sa mga pinakamabisang pagkain para mapatagal ang busog, mabawasan ang cravings, at lalo na, mapanatili ang lakas ng kalamnan pagdating ng edad 50 pataas. Bakit nakakatulong ang itlog laban sa cravings? Dahil ito ay isang siksik na source ng protina. Pinapakalma nito ang tiyan at binabawasan ang false hunger. At kapag nabawasan yan, hindi na kayo maghahanap ng tinapay, matatamis na prutas o junk food. May ikukwento po ako sa inyo, isang tunay na nangyari sa klinika. May isang pasyente akong tita, mahigit 60 anyos. Tuwing hapon, nanginginig daw ang kamay niya sa gutom at kailangan niyang kumain ng tinapay o biskwit para kumalma. Ang kanyang blood sugar ay palaging pabago-bago. Ang akala niya hindi tama ang gamot niya. Isang maliit na bagay lang ang binago ko. Sa oras ng kanyang merienda sa hapon, pinakain ko siya ng 1 o 2 nilagang itlog na may kasamang pipino sa halip na tinapay. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik siya at sinabing, "Doc, bigla na lang nawala ang matinding gutom ko, gumaan ang pakiramdam ko, at hindi na masyadong tumataas ang sugar ko. Kaya ito po ang gabay. Dami. Para sa marami, isang itlog sa isang araw ay ligtas. May ilan na okay kahit 1 hanggang 2. Pero kailangan itong iayon sa kabuuang kinakain sa buong araw at sa inyong kondisyon. Luto. Pinakamaganda ang nilaga. Pwede rin ang sunny side up na may kaunting mantika.
Iwasan ang pagprito ng lubog sa mantika. Kombinasyon. Laging isabay sa gulay para tumagal ang busog nang hindi tumataas ang blood sugar. Isang mahalagang paalala po, huwag gamitin ang itlog bilang dahilan para hindi na kumain ng gulay. Pinakamabisa ang itlog kapag kasama nito ang gulay at tamang dami ng slow carbs. Pero may magtatanong, paano naman ang kanin, Dok? Tatanggalin na ba namin ng tuluyan? Ang ika-6 na pagkain ang sasagot diyan. Ito ang tagapagligtas ng marami sa atin. Ito ay ang kamote, sweet potato. Ano po ang pinakakaraniwang pagkakamali? Dahil narinig na mabuti ang kamote, kumakain tayo nito ng walang limitasyon. O kaya naman, kumakain na ng kamote, kumakain pa rin ng kanin. Parehong paraan na, yan ay isang patibong. Dumadami ang kabuuang carbohydrates, biglang tataas ang blood sugar, at mahihirapan ding bumaba ang kolesterol. Ang tamang paraan, para malinaw, dami, mga isang katamtamang laking kamote, 150 grams bawat kainan. Paraan, ito ay pampalit sa kanin. Ibig sabihin, kung kumain ka ng kamote, huwag ka nang kumain ng kanin, pansit, o tinapay. Kombinasyon, ang pinakamagandang pares ay kamote, protina tokwa, itlog o isda, at maraming gulay. Sa ganitong paraan, busog kayo, magaan sa tiyan, at dahan-dahan ang pagtaas ng blood sugar. Oras, mas mainam kainin sa tanghalian o maagang hapunan bago, 7 p.m., para mabawasan ang pag-ihi sa gabi at mas maging mahimbing ang tulog. Isang paalala, sa mga madaling kabagan, umpisahan sa maliit na piraso, nguyain ng mabuti, at obserbahan ang reaksyon ng inyong katawan. Nakikita niyo po ba? Walang pagkaing milagroso. Ang milagro ay nasa tamang pagsasama-sama ng 3 bagay: fiber, gulay, protina, at slow carbs. Sige Doc, ano po ang kakainin namin mamayang gabi na mura at tama? Ito po ang 3 sample na pagkain. Pumili lang po kayo ng isa, gayahin, at i-screenshot para hindi makalimutan. Sample Meal 1, para sa mataas ang kolesterol at laging gutom sa gabi. Tokwa, 1/5 and dress. Adobong puti o sinabawan. Gulay, 250 gem, nilagang kangkong o pechay. Kanin kalahati hanggang 1 tasa. Asterisk, sample meal, 2 para sa may high blood at high cholesterol. Isda, 120 gram, steamed o paksiw na galunggong. Gulay, 250 ban. Kamote, 120 gram. Tandaan, kapag may kamote wala ng kanin. Ample meal 3, para sa mga mabilis magutom at manghina. 2 nilagang itlog. Gulay, 250 gem. Ensaladang pipino at kamatis. Kanin kalahating tasa, kung hindi gaanong mabigat ang trabaho. Nakikita niyo po, ang isang balansing pagkain ay hindi kailangang maging komplikado. Kailangan lang pagsamahin ang 3 piraso, gulay, protina, at tamang dami ng carbs. At ito po ang pinakamahalagang aral. Kung hindi nyo ito pagsasamahin, masasayang lahat ng effort ninyo. Walang gulay, mabilis tataas ang sugar, at madaling magugutom. Walang protina, madaling magugutom at maghahanap ng matamis. Sobra sa carbs kahit kumain ka pa ng isda o tokwa, tataas pa rin ang sugar. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isang libreng tip, ang pinakamurang gamot sa mundo. Pagkatapos kumain, maglakad ng 8 hanggang 12 minuto. Hindi kailangang mabilis, hindi kailangang pagpawisan. Dahan-dahan lang para mas bumaba ang blood sugar at mas humimbing ang tulog. Babala. Kung kayo ay nahihilo o nakakaramdam ng paninikip ng dibdib, unahin ang kaligtasan at sundin ang payo ng inyong doktor. Teka lang po, may 3 maliliit na pagkakamali na sumisira sa lahat ng ito. 1. Maalat na sausawan. Kumakain nga ng nilagang gulay pero sausaw naman sa patis, bagoong o toyo. Ang resulta, nag-iipon ng tubig ang katawan, tumataas ang blood pressure, at napapagod ang mga bato, kidneys. R. Pagkain ng tama, plus dagdag na carbs. Kumain na ng kamote, pero kumain pa rin ng kanin kasi sayang. Ang resulta, doble ang carbs, tataas ang blood sugar. 3. Pagkain ng marami sa gabi. Nagpalipas ng gutom buong araw, tapos sa gabi bumabawi. Ang resulta, mataas na blood sugar sa gabi, puyat sa kaiihi, pagod pagkagising, at panibagong cycle ng maling pagkain kinabukasan. Alin po sa 3 pagkakamali na ito ang nagagawa ninyo? Maging tapat po tayo dahil ang pagbabago ng 1 o 2 maliit na bagay ay magdudulot na ng malaking ginhawa. Huling buod, 5 gintong aral. 1. Laging may gulay 200-300 g.
Ito ang preno ng blood sugar. 2. Sakto sa protina. Tokwa, itlog, isda. Ito ang nagpapanatili ng lakas at pumipigil sa gutom. 3. Piliin ang S low carbs. Kamote o kanin. Tandaan ang salitang O. Kamote o kanin, hindi pareho. C. Bawasan ang alat. Ang sausawan, kahit kaunti, ay malaki ang epekto sa blood pressure at kidneys. 5. Maglakad pagkatapos kumain 8,012 minuto. Simpleng gawain, malaking tulong sa pagtulog at blood sugar. At ito po ang misyon ng ating channel. Kung nakatulong po ang video na ito, paki-share naman sa inyong mga mahal sa buhay na may mataas na blood sugar, cholesterol o diabetes para mabawasan ang kanilang araw-araw na paghihirap. May huli po akong tanong. Sa 6 na pagkaing nabanggit, alin po ang pinakamadali para sa inyo na simulang gawin? Paki-comment po ang numero, isang sa isa ibaba. Babasahin ko po ang mga sagot ninyo para makagawa ako ng mga susunod na video na angkop sa pangangailangan ninyo. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na video.